Good day everyone! This lesson introduced the discussion of malware. Maraming tao ang nakokorrupt yung system without even knowing or being aware about what actually means or accomplishes. Ang module na ito ay tungkol sa iba't ibang uri ng malware. Ito yung mga nakakapinsalang software na ginagamit para sirain o pasukin ang security ng isang computer. Ipinapaliwanag nito kung paano nakakaapekto ang malware sa confidentiality, integrity, at availability ng isang sistema. Ang malware ay isang software, script, o code na may intensyon kagaya ng pagnanakaw ng informations, pagsira ng files, o pagpigil sa tamang paggana ng isang computer. As an IT student and becoming an IT professional, mahalagang maturuan kung paano matukoy at maiwasan ang malware attacks. So, ano nga ba ang malware? Ang malware, short term for malicious software, isang pangkalahatang term para sa mga virus, worms, Trojan, at any other harmful program na ginagamit ng hackers upang makapinsala at makakuha ng mga sensitive information. Ayon sa Microsoft, ang malware ay anumang software na ginagawa upang sirain o guluhin ang isang computer server or network. Ang isang software ay tinuturing na malware, hindi dahil sa kung paano ito ginawa, kundi dahil sa layunin nitong manira. Kung itatanong ninyo ang pagkakaiba ng malware at virus, ang virus ay isang uri ng malware. Lahat ng virus ay malware, pero hindi lahat ng malware ay virus. So, dumako naman tayo sa origin ng malware. The term malware ay unang ginamit noong 1990 ng computer scientist na si Yisrael Raday, pero matagal nang umiiral ang ganitong uri ng software. Isa sa kilalang unang malware ay ang Creeper virus noong 1971, na nilikha ni Robert Thomas as an experiment lamang. Sinubukan nitong lumipat mula sa isang mainframe computer papunta sa iba pa gamit ang ARPANET. Ang ARPANET ay yung pinakaunang version ng computer. Wala namang ginawang pinsala ito sa mga datas, pero may nagpapakitang mensahe na I'm the Creeper, catch me if you can. Kinalaunan, binago ito ni Ray Tomlinson na nagdadagdag ng kakayahang mag-self-replicate. That's why ito yung unang nakilalang computer worm. In the year 1980s, nagsimulang lumaganap ang malware sa Apple at IBM personal computers. And in 1990s, lalong dumami kasabay ng pag-usbong ng World Wide Web at commercial na internet. Ginagamit ng mga cybercriminal ang malware for different purposes. Una rito ay ang pagnanakaw ng personal na information for identity theft. Ito yung nagnanakaw ng mga names, address, cellphone phone number, email at social security number upang magbukas ng bank account or kumuha ng loan o di kaya gumawa ng poster account. Pangalawa ay ang pagnanakaw ng credit card o financial data. Ito yung krimen na kung saan kinokolekta ng mga hacker ang credit card details, bank account numbers, at iba pang financial information. Ginagamit dito ang Trojan malware na nagtatago sa anyo ng legitimate software, pero nagre-record ng mga login details and financial transactions ng victim. Minsan naman ay ginagamitan ito ng ransomware, wherein ine-encrypt ang mga data or files at humihingi ng ransom para maibalik sa biktima ang access nito. Pangatlo ay ang pagkontrol sa maraming computer upang atakihin ang iba pang network. Ang DDoS or Distributed Denial of Service Attack ay isang cyber attack wherein milyon-milyon ang infected computers ang ginagamit upang bombahin ng request ang isang website o network hanggang hindi na ito gumana. Ginagamit ito para pabagsakin ang negosyo, website o online service, lalo na kung yung hacker or yung gumagamit ng malware ay yung kakompetensya. At ang panghuli ay pag-infect ng computers para mag-mine ng cryptocurrencies. Cryptojacking ang tawag sa paggamit ng malware upang pasikretong gamitin ang computer ng ibang tao para mag-mine ng cryptocurrencies like Bitcoin.
Bago ko i-discuss sa inyo ang different types of malware, papapyawan ko munang i-discuss ang characteristic ng malware. So, meron tayong 4 na characteristic ng malware. Isa na dyan ang disrupt computer operation. So, ano nga ba ang disrupt computer operation? It refers to the ability of malicious software or malware to interfere or nakakagambala or isa siyang sagabal sa normal na paggana ng computer system. Sa madaling salita, isa siyang barrier sa computer. This disruption can take various forms depending on the type and intent of malware. Some common ways of malware disrupt computer operation are system crashes and freezing, slow performance, unauthorized shutdowns or reboots, file corruption and deletion, interference with network connectivity, software and OS malfunction, and the last one is locking user out. Pangalawa naman ay steal data. Stealing data refers to the ability of malicious software to illicitly collect, copy, or transmit sensitive information from an infected system to an attacker. This stolen data can include personal details, financial information, login credential, business documents, or other confidential materials. Malware designed for data thief o isa sang pagnanakaw ng data na madalas ginagawa ng palihim para maiwasan ang pagkakatuklas nito or pagkakaalam ng user. Pangatlo naman ay install additional malware. Installing additional malware refers to the ability of certain types of malware to download, install, execute other malicious software on an infected system. Sa pamamagitan nito ay mas nagiging mapanganib ang malware because it allows attackers to introduce multiple threats, increasing the damage and persistence of infection. Parang yung ginagawa ng installing additional malware is nag-aano sila ng mga pagbanta sa user. And the last one is monitor user activity. Monitoring user activity refers to a malware's ability to secretly track and record users' action on an infected system. Parang yung pag na-infect na yung computer system na ginagamit mo is nagsisimula na yung pagmamonitor sa'yo nung tracker or hacker sa mga lahat ng ginagawa mo sa computer system mo. Ang feature na ito ay madalas na ginagamit sa paniniktik, pagnanakaw ng data, surveillance, or financial fraud. Malware that monitor user activity is typically designed to operate stealthily, making it difficult to detect. So, paano nga ba nangyayari ang monitor user activity? Nangyayari ang monitor user activity sa pamamagitan ng keylogging, screen capture, clipboard monitoring, browser and search history tracking, network traffic monitoring, webcam and microphone spying, remote access and spyware, application and file tracking. So, yan yung mga characteristic ng malware. So, ngayon naman ay i-discuss ko na yung different type of malware. The first one is virus. So, ano nga ba ang virus sa computer? It is the most common type of malware that can spread by infecting other files or programs. Viruses are a type of malware that can self-replicated. So, yung virus na tinatawag is parang kumakalat siya lang mismo na hindi niya kailangan ng human interaction, ganun. So, paano nga ba nag-i-spread ang virus? Viruses can spread through
infected websites, file sharing, or email attachments. So, nag-spread pala siya by pag nag-share kayo ng files or nag-attach kayo ng mga emails, ganun. And viruses lie dormant until the infected program or file is activated. Once activated, the virus can replicate itself and spread through system. So, pag na-activated na yung virus na yun, is dyan na nangyayari yung yung nag-spread na siya ng malala, ganun. So, the second type of malware is computer worm or worm. So, ano nga ba ang computer worm? Uod ba to sa computer? Let's see. A computer worm is a type of malware that can automatically replicate and spread across a network without requiring any human interaction. Meaning, it doesn't need to be attached to another program like a virus to function and spread. It can do so independently. So, yung virus and computer worm is halos the same lang sila. Na hindi nila kailangan ng human interaction para mag-spread sa computer system. So, here's the key points about computer worms or worms. Self-replicating. Worms can create copies of themselves without any user intervention. So, pag naano na talaga yung computer worm is kusa na silang gumagamit ng or nag-create ng copies nila kahit hindi ini-interact nung user. And no host program needed. Unlike viruses, worms do not need to be attached to a host program to spread. So, meron din palang pagkakaiba ang virus at worm. So, ang pagkakaiba nila is, kung yung virus is need pang ma-attach sa mga email, file sharing, ganun. So, yung worm is hindi na kailangan yun. Kusa na siyang nag-i-spread kahit hindi siya na a-attach, ganun. And the third one is a Trojan horse or Trojan. Ano nga ba ang Trojan? It is a type of malicious software that disguises itself as a legitimate program to deceive users into installing it. Unlike viruses and worms, Trojans do not spread on their own. So, hindi kagaya ng virus at worms ang Trojan. Ang Trojan kasi is, hindi niya kaya mag-spread ng without human interaction. So, para mag-spread yung Trojans is, kailangan niya pa ng human interaction. They rely on social engineering tactics such as posing a useful software attachment or links. So, ang point pala ng Trojan is, para makapag-spread sila is, dinidisguise nila yung sarili nila as a useful software, gaya ng mga attachment or mga links, ganun. So, once a Trojan is installed and executed, it can perform various harmful activities such as stealing personal data. So, pag na-install na or na-execute na yung Trojan sa computer system mo, is dyan na magsisimula yung pag-steal o pagnanakaw ng mga personal data mo or mga mahahalagang information sa computer system mo, gaya ng mga password mo, credit card information, and etc. Next naman is spyware. So, meron naman na siguro kayong knowledge about spyware by the word itself, spy. So, paniniktik, ganun, or pag-i-spy ng user. Ganun. So, creating a backdoor for hackers to control the system remotely. Spyware is a type of malicious software designed to secretly gather information about a user, device, and online activity without their knowledge or
consent. So, yung spyware is once na control na ng hacker yung computer system mo is nag-gather na sila ng information about sa'yo nang hindi mo nalalaman at without your consent. Next is ransomware. So, ano nga ba ang ransomware? It is a malware designed to deny a user's or organization access to files on their computer by encrypting these files and demanding a ransom payment for a decryption. Cyber attackers place organization in a position where paying the ransom in a easiest and cheapest way to gain access on their file. So, yung ransomware, ito yung paglalak ng file mo na kailangan mo magbayad ng ransom para ma-open mo ito, ganun. So, pang-7 is backdoor virus or remote access Trojan or RAT. So, ano nga ba ang RAT? Secretly creates a backdoor into an infected computer system that enable threat actors to remotely access it without alerting the users or the system security program. So, paano nga ba nag-work ang RAT? The tracker downloads a RAT into a victim's computer as part of a seemingly legitimate program like a game. So, para lang din siyang nagdi-disguise yung RAT. Parang ini-install ng attackers sa computer victims as a game. Hindi sa totaling mismong website na yon, like that. The RAT connects to a command and control server that the attackers control. So, pag once na na-install na yung game na yon is magkakaroon na yung attackers ng control doon sa computer system mo. The attacker used the RAT to gain full administrative control of the victim computer. So nangyayari ang RAT pala is para ginagawa ito ng mga attackers para magkaroon sila ng full control, as in nakokontrol na nila lahat yung nasa computer system mo, pati including na din yung mga emails mo, like that. Basta any website na nasa computer mo is kontrolado na nila, ganun. And next, adware. So, ano nga ba ang adware? It is a type of software that track a user browsing activity and display advertisement, such as pop-up or banner based on their online behavior. The main goal of adware is to generate revenue by encouraging user to click on ad and make purchases. So, ang main goal pala ng adware na yan, kaya may mga nagpapakita na mga ad pag nag-open tayo ng app, like pag online shopping tayo, ganon, is 'di ba pag nanonood din tayo sa mga YouTube, may mga nagpapakitang ad. So, ang main goal pala ng mga ad na yon is to generate revenue by encouraging user to click ad and make purchases. Parang pag click mo pala yun is mapapurchase na kung ano yung topic or kung ano yung advertisement na nandun sa ad na yun. Bago ko i-discuss sa inyo ang different types of malware, papapyawan ko munang i-discuss ang characteristic ng malware. So, meron tayong 4 na characteristic ng malware. Isa na dyan ang
Disrupt computer operation. So ano nga ba ang disrupt computer operation? It refers to the ability of malicious software or malware to interfere or nakakagambala or isa siyang sagabal sa normal na paggana ng computer system. Sa madaling salita, isa siyang barrier sa computer. This disruption can take various forms depending on the type and intent of malware. Some common ways of malware disrupt computer operation are system crashes and freezing, slow performance, unauthorized shutdowns or reboots, file corruption and deletion, interference with network connectivity, software and OS malfunction, and the last one is locking user out. Pangalawa naman ay steal data. Stealing data refers to the ability of malicious software to illicitly collect, copy, or transmit sensitive information from an infected system to an attacker. This stolen data can include personal details, financial information, login credential, business documents, or other confidential materials. Malware designed for data theft o isa sang pagnanakaw ng data na madalas ginagawa ng palihim para maiwasan ang pagkakatuklas nito o pagkakaalam ng user. Pangatlo naman ay install additional malware. Installing additional malware refers to the ability of certain types of malware to download, install, execute other malicious software on an infected system. Sa pamamagitan nito ay mas nagiging mapanganib ang malware because it allows attackers to introduce multiple threats, increasing the damage and persistence of infection. Parang yung ginagawa ng installing additional malware is nag-aano sila ng mga pagbabanta sa user. And the last one is monitor user activity. Monitoring user activity refers to a malware's ability to secretly track and record users' action on an infected system. Parang yung pag na-infect na yung computer system na ginagamit mo is nagsisimula na yung pagmamonitor sa'yo nung tracker or hacker sa mga lahat ng ginagawa mo sa computer system mo. Ang feature na ito ay madalas na ginagamit sa paniniktik, pagnanakaw ng data, surveillance, or financial fraud. Malware that monitor user activity is typically designed to operate stealthily, making it difficult to detect. So, paano nga ba nangyayari ang monitor user activity? Nangyayari ang monitor user activity sa pamamagitan ng keylogging, screen capture, clipboard monitoring, browser and search history tracking, network traffic monitoring, webcam and microphone spying, remote access and spyware, application and file tracking. So, yan yung mga characteristic ng malware. So now, let's proceed to the computer viruses. So what is computer virus? A computer virus is a malicious code designed to spread from host to host by itself without the user's knowledge to perform malicious action. So ito yung virus na kumakalat na hindi alam ng may-ari ng computer. It imposes harm to a computer by corrupting system files, destroying data, or otherwise by being innocent. So imagine that yung computer virus is like a sneaky guy na nagtatago siya sa iyong computer na hindi mo alam and tries to do bad things like nagde-delete siya ng files mo, make your computer slow, or even steal your informations. The reason for designing a computer virus is to attack vulnerable systems, to gain admin control, and stealing confidential information. And it's like a cyber criminal spray on online users by tricking them.
So now, let's proceed to the computer viruses. So what is computer virus? A computer virus is a malicious code designed to spread from host to host by itself without the user's knowledge to perform malicious action. So ito yung virus na kumakalat na hindi alam ng may-ari ng computer. It imposes harm to a computer by corrupting system files, destroying data, or otherwise by being a nuisance. So imagine that yung computer virus is like a sneaky guy na nagtatago siya sa iyong computer na hindi mo alam and tries to do bad things like nagde-delete siya ng files mo, make your computer slow, or even steal your informations. The reason for designing a computer virus is to attack vulnerable systems, to gain admin control, and stealing confidential information. And it's like a cyber criminals prey on online users by cheating them. So first, let's discuss the resident virus. So resident viruses set up shop in your RAM and meddle with your system's operation. So the RAM is the computer's brain or computer's memory na kapag nagkaroon ng virus is maapektaran lahat ng system. So they're so sneaky that they can even attach themselves to your antivirus software file. So think of this virus as a spy na nagtatago sa computer's memory mo na kung saan it can messes with everything you do. So for example, is you're doing homework on your computer and suddenly it starts running very slowly and freezing because a resident virus has infected your computer's memory or your computer's brain and is interfering with your task. So your homework takes longer to finish and you can get frustrated because your computer isn't working properly. Next is the multipartite virus. This virus infects the entire system. From the word multi, it can affect different systems. So multipartite viruses spread by performing unauthorized actions on your operating system, folders, and programs. So this virus is like a supervillain that can attack different parts of your computer at the same time. Example is when you download a game from an unknown website and soon after your computer start acting weird. So because the game file contain a multipartite virus that is spread in your different parts of computer. Next is the direct action virus. So this virus targets a specific file type, most commonly the executable files, by replicating and infecting files. So itong direct virus ay nakatutok lamang sa isang particular na uri ng file at karaniwan ay sa mga executable files and kumakalat ito sa pamamagitan ng pagka-copy at pag-infect sa mga files. The next naman is the browser hijacker. This virus is easily detected and this type of virus infect your browsers and redirects you to a malicious website. Like kapag pumupunta tayo, pag may tinatap tayong website sa browser is napupunta siya sa iba't ibang uri ng website. For example, is you're trying to visit your favorite website but you keep getting redirected to a strange unwanted website because a browser hijacker virus has taken control of your internet browser and is sending you to a malicious website. Number 5 is the overwrite virus. Like the name implies, overwrite viruses overwrite file content to infect entire folders, files, and programs. So just like its name, the virus overwrite or deletes your file. Example is, you notice that some of your important files like your school project have disappeared or been replaced with a gibberish because an overwrite virus has infected your computer and deleted or overwritten your files. Number 6 is the web scripting virus. So this sneaky virus distinguishes itself in the coding of links, ads, images, videos, and site codes. So it can infect system when users download malicious files or visit malicious website. So this virus hides sa mga codes of website like sa mga links or ad na kung if you click on that, it secretly download a bad file in your laptop or computer na nagko-cause siya ng hindi na pag-function mabuti ng inyong computer. So number 7 is the file infector virus. So this virus target specific files or the executable files, especially those that starts program. So ito yung virus na nagpapabagal o nagda-damage ng system files when a user runs them. So for example is kapag nag-open ka or try to open a program
na kung saan is naglo-loading lang siya na naglo-load and then it takes forever to load and then crashes. Because a file infector virus has targeted the executable files for that program and damage it. Next naman is the network virus. Network viruses traverse to network connections and replicate themselves through shared resources. So, this virus is spread through network connections like internet or shared printer. So, kumakalat sa pamamagitan ng connection sa network at nagre-replicate sa pamamagitan ng mga shared resources. And last but not the least, the boost sector virus. So, this virus is the one of the easier viruses to avoid. This virus hides out in a file on a USB drive or email attachment. So, when activated, it can infect the system's master boot record to damage the system. So, itong virus na to is nasa USB drive siya or sa email attachment na kung saan maa-attach siya sa computer mo when you start it up. So, yung boot sector virus is nakatago lamang sa mga files sa isang USB drive or sa email attachment. So, maaaring makapag-infect ito sa master boot record ng system kapag na-active siya na nagpapahamak sa sistema ng computer. So, there are cause and effects of a computer viruses. So, the cause is computer viruses can be spread by downloading unknown files, clicking on a suspicious link, or using infected USB drives. And the effects, the viruses can slow down your computer, delete important files, and even steal your personal information. So, paano ba maiiwasan ang mga ito at paano ba maging safe sa mga virus na ito? Number 1 is use antivirus software. Mag-install at regularly update the antivirus software para ma-catch and ma-remove yung mga viruses. And number 2 is be careful on what you click. Don't click on the suspicious link or download unknown files. Dapat virus-free yung link na yan or yung apps na yan, mga files. And number 3 is keep backups. So, always have a backup of important files on an external drive or cloud space. Dapat nagba-backup ka ng mga files mo para kapag na-delete ito, may pagkukunan ka muli. And that's how to be safe for the computer viruses. So, pang-7 is backdoor virus or remote access Trojan or RAT. So, ano nga ba ang RAT? Secretly creates a backdoor into an infected computer system that enable threat actors to remotely access it without alerting the users or the system security program. So, paano nga ba nag-work ang RAT? The tracker downloads a RAT into a victim's computer as part of a seemingly legitimate program like a game. So, para lang din siyang nagdi-disguise yung RAT. Parang ini-install ng attackers sa computer victims as a game. Hindi sa totaling mismong website na yon, like that. The RAT connects to a command and control server that the attackers control. So, pag once na na-install na yung game na yon is magkakaroon na yung attackers ng control doon sa computer system mo. The attacker used the RAT to gain full administrative control of the victim computer. So ang RAT pala is para ginagawa ito ng mga attackers para magkaroon sila ng full control, as in nakokontrol na nila lahat yung nasa computer system mo. Pati including na din yung mga emails mo, like that. Basta any website na nasa computer mo is kontrolado na nila, ganun. And next, adware. So, ano nga ba ang adware? It is a type of software that track a user browsing activity and display advertisement, such as pop-up or banner based on their online behavior.
The main goal of adware is to generate revenue by encouraging user to click on ad and make purchases. So, ang main goal pala ng adware na yan, kaya may mga nagpapakita na na mga ad pag nag-open tayo ng app, like pag online shopping tayo, ganon, is, diba, pag nanonood din tayo sa mga YouTube, may mga nagpapakitang ad. So, ang main goal pala ng mga ad na yon is to generate revenue by encouraging user to click ad and make purchases. Parang pag click mo pala yun is mapapurchase na kung ano yung topic or kung ano yung advertisement na nandun sa ad na yun. Next one is Zeus, also known Z-Boat, was highly sophisticated keyloggers Trojan that emerged in late 20s, especially designed to steal banking credentials and financial information. It became one of the most infamous financial cyber threats affecting millions of users worldwide. Para siyang scammer, ganon, na scammer, pero nanakaw sila sa mga bangko or credential, like that. Parang yung mga nila is yung mga bank, ganon, yung mga computer system sa bank, ganon, na nagagawan ng financial cyber threats na nakakaapekto ng million users, ganun. And next, we have CryptoLockers. Is considered the first widely recognized and impactful ransom attack, which gained notoriety for its widespread distribution and use of strong encryption to lock users' files, demanding a ransom payment for decryption. Its code has been frequently refused and adapted as a base for new ransom variant, leading to a significant impact of cybersecurity landscape. So, ito yung pinakauna at pinakaunang nag-wide or nag-spread na na-recognize and nag-impact ng ransom attack. So, para siyang ransom na parang ganun, parang connected din siya na siya ng mga code para ma-refuse and adapt as a base of new ransom variants, ganun. So, the last one is Stuxnet, was an exceptionally sophisticated computer worm discovered in 2010. Unlike typically malware, which aimed for financial gain or data theft, Stuxnet was designed as a cyber weapon to target Industrial Control System or ICS. So, yung Stuxnet pala is hindi siya financial gain or data thief. Isa pala siyang weapon na nagtatarget ng Industrial Control System, ganun. So, yan yung mga example ng malware. Thank you. So, dumako naman tayo sa malware trends. Malware trends refers to the evolving patterns and tactics na ginagamit ng mga cybercriminals para makapagpalaganap ng virus through technology. Etong mga trends na ito is nag-e-evolve at nagpapalit-palit over time.
as they develop new methods para mas mapadali yung pagpapakalat nila ng virus. Sa recent reports is na-indicate doon na ang malware tactics and tinatarget nila ngayon ng mga cyber criminals is yung mga crypto miners, which is yung pera nila is nasa online, which is the online money. Kaya sila yung tinatarget kasi ang laganap ngayon na ginagamit nila na tactics is yung ransomware. Kaya yung mga crypto miners yung tinatarget nila kasi yun yung sure na magbibigay ng pera kapag nilock nila yung files nila kasi importante yung mga files na nandun. Tapos yung ransomware is yun yung more targeted ngayon kaysa sa shotgun approach kasi yung shotgun approach is kailangan pa nilang ipalaganap widespread bago sila makakuha ng victims kaysa dun sa ransomware na kapag nilock nila yung files at humingi sila ng ransom is ibibigay agad or yung target victim is mas madali silang makakakuha ng money through ransomware. Next is malware attacks on businesses spikes. According to Malwarebytes, in their reports in 2019 is tumaas daw ng 79% yung amount ng damage na na-cause ng malware noong 2018 over 2017. Tapos yung Emotet is isa itong virus na lumaganap since 2014 na ang tinatarget niya is yung mga consumers. Etong virus na ito is na originally infected ang computer para hanapin yung individual financial or credit card information upang manakaw nila. Yung movement ng malware is tumaas according to Global Threat Report na nanggaling sa Carbon Black. This generation daw is mas tumaas ng nearly 60% yung attacks ng malware in businesses across the network. Isa sa mga rason ng pagtaas ng malware attacks on businesses is yung General Data Privacy Regulation ng European Union. Ayon nga kay Kujawa is mas mahihirapan yung mga attackers na mag-steal ng personal data kapag naipatupad na yung regulation na yun. Kaya babalik sila sa dati nilang tactics, which is the shotgun approach na mas mapapataas yung kaya tumaas yung pag-atake nila is mas widespread yung virus, which is mas madami silang magiging biktima. Dumagdag pa doon yung pag-decline ng cryptocurrency, kaya napilitan talaga sila na bumalik sa dati nilang taktika, at yung ransomware is hindi na nila magawa dahil sa regulation na ipatupad. Okay, so dito naman tayo sa crypto mining attacks decline. Pag sinabi kasi natin crypto mining, ito yung proseso ng pagkuha ng cryptocurrency gamit ang computer. Pag sinabi natin cryptocurrency, ito yung digital money na meron din siyang value. So yung Malwarebytes Labs, dito ni-report niya na meron daw parang pagbabago. Siguro bumaba yung mga gumagamit or nagmamining noong 2018 dahil daw bumaba daw yung value ng cryptocurrency. So, yung mga cyber criminals mas pinipili nilang magnakaw ng information gamit yung malware na Emotet. Dahil dito, mas mabilis daw silang makagain or makakita ng mabilis silang kumita ng pera kesa sa pagmimina or pagmamining. Next is ransomware becoming more targeted. So, yung ransomware, isa itong type ng malware na naglalak yung files mo, then kailangan mong magbayad ng ransom para ma-access mo ulit yung mga files mo na yan. Gaya ng example, yung PhilHealth noong 2023, naglock yung files nila, then kailangan nilang magbayad ng ransom para ma-access ulit nila.
So, yung mga attackers, mas pinipili nila na targetin yung mga small at saka medium sizes na mga businesses. Kasi dito, mas may kasiguraduhan na magbabayad talaga sila ng ransom or yung sum of money para maibalik sa kanila yung mga files nila, no? So, while ransom detections, globally daw, bumaba siya ng 26%. Pero, nag-increase ito sa mga businesses na 28%. So, yung Kujawa, naniniwala siya na yung mga criminals, mas nagfo-focus sila sa mga gantong uri ng mga industries. Kasi dito, may opportunity sila and possibility na magbabayad talaga ng ransom. Kasi 'di ba mahalaga naman sa atin yung mga files, lalo na sa mga businesses, kung may mga files na ginagamit sila. So, yan.